Si Akira ay abala sa paglalaro ng video game na nakasentro sa mga zombie, habang si Kensho naman ang gumanap bilang chef, naghahanda ng pagkain para sa kanilang dalawa sa rooftop. Sa isang mahinang pagbibiro, tinukso ni Kensho si Akira tungkol sa kanyang dating buhay, ngunit binati siya ng magandang kapalaran. Habang nagpapatuloy si Akira sa kanyang laro, sinilip ni Kensho ang bucket list ni Akira. Sa kabila ng mungkahi ni Akira na dapat siyang lumikha ng kanyang sariling listahan, nagpasya si Kensho na magdagdag ng ilang mga item sa listahan ni Akira na binibigyang diin ang kanyang pangako na naroroon para kay Akira pagkatapos na iligtas siya mula sa isang malapit na kamatayan na karanasan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Akira ang isang paglalakbay sa Ikeburo upang bumili ng isang widescreen na telebisyon, isang kahilingan na nauugnay sa isa sa kanyang mga layunin sa listahan ng bucket. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Kensho ang kanyang adhikain na maging stand-up comedian kasama si Akira, dahilan upang pagnilayan ni Akira ang kanyang sariling mga pangarap. Hindi inaasahang lumiko ang kanilang paglalakbay nang makasalubong nila ang isang truck na minamaneho ng isang zombie. Mahusay na nag-navigate si Akira sa isang serye ng mga hadlang na nauugnay sa zombie, na humantong sa kanila na sumilong sa isang underground na seksyon ng isang shopping mall kung saan nakatagpo sila ng iba pang mga nakaligtas. Ang mga nakaligtas na ito, gayunpaman, ay hindi nagbahagi ng parehong optimismo tulad nina Akira at Kensho tungkol sa zombie apokalipse. Kinikilala ang isang pagkakataon upang matupad ang isa sa mga item sa bucket list ni Akira, nagpasya sina Akira at Kensho na makipag-ugnayan sa mga babaeng nakaligtas na nakatagpo nila. Ang mga batang babae na nagngangalang Reika, Maki, at Yukari ay nagpakilalang mga flight attendant na labis na ikinatuwa ni Kensho at Akira. Pinag-isipan ni Akira kung paano niya mapapabuti ang kanilang karanasan dahil sa malungkot na mga pangyayari na nilikha ng mga zombie. Sa pagmamasid sa tagumpay ni Kensho sa isa sa mga attendant, si Akira ay gumawa ng isang nakakatawang stunt na kinasasangkutan ni Tequila upang mapatawa ang isa sa iba pang mga batang babae. Nagtagumpay ang plano ni Akira at nagtawanan ang lahat ng babae. Gayunpaman, kinailangan ni Akira na bumalik sa banyo upang harapin ang mga epekto ng tequila. Habang wala siya, sinuri siya ni Yukari. Samantala, magkasamang nag-explore sa isang tindahan sina Kensho at Maki. Ipinahayag ni Rika ang kanyang kawalang kasiyahan sa buhay, ngunit ang kanilang oras ay umikot nang ang lalaking kasama nila ay naging zombie at inatake siya. Naalarma sina Kensho at Maki sa sitwasyon. Sa kabilang banda, ipinagtapat ni Yukari si Akira. Ibinahagi ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang karera at isiniwalat na mayroon siyang kasintahan. Sina Maki at Kensho ay nakatagpo ng isang zombified Rika at isang malagim na pangyayari ang naganap nang mawala ng buhay si Maki. Kinailangan ni Kensho na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng maleta ni Rika bilang sandata. Samantala, sina Yukari at Akira ay nagkaroon ng heart-to-heart na pag-uusap tungkol sa kanilang mga problema sa karera. Napagtanto ni Akira na sa kabila ng kanyang mga unang pangarap na magtrabaho sa industriya ng produksyon, ang kanyang kasalukuyang paglalakbay ay nagpaunawa sa kanya na ang kanyang pangarap ay hindi tunay na kanya. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay dumating ang lalaking kasama nila kanina at inatake si Yukari. Nagawa siyang palayasin ni Akira, ngunit naging maliwanag na nahawa si Yukari. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Akira, hinimok siya ni Yukari na iwan siya, ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Nag-aatubili na umalis si Akira at nakatagpo si Kensho na matagumpay na nakakuha ng 8K widescreen na telebisyon. Nang makatakas sila sa lugar at bumalik sa kanilang hideout, naisip ni Akira ang mga salita ni Kensho at Yukari. Nagpasya siyang magdagdag ng bagong item sa kanyang bucket list, ang alalahanin ang kanyang pangarap noong bata pa siya. Nagtapos ang episode sa pagpapatuloy ni Akira sa kanyang laro ng paglalaro ng video game na may temang zombie.